Likas sa ating mga Pilipino ang pagkahumaling sa mga pagkain, lalo na ang karne at iba pang mga putahe, lalo na kung masarap at timplado ang pagkakaluto dito. Maging sa handaan man o normal na salo-salo. Paano kung dahil sa mga katangian nating ito ay makaranas tayo ng kapigatian at matikman ng pait na hindi natin inaasahan sa panahon at pagkakataon sa lugar na unti-unti nang binago ng modernisasyon at mag-iiwan sa atin ng panlasa na di hahanga sa ating mga dila. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Antoinette, 27 years old. Sa kasalukuyan ay nakatira kami dito sa General Santos City kasama ang aking pamilya. Avid fan po ako ng channel nyo. Bali 2 buwan na po akong nakatambay sa channel nyo, Sir Vic. Kayo ang isa sa mga horror channel na inaabangan ko sa tuwing may bagong upload. Bata pa lang kasi ako ay mahilig na ako sa mga horror stories, lalo na kapag mga lumang kwento. Madalas kong pinapakinggan noon yung mga kwentong radyo o di naman kaya mga kwento ng mga magulang ko sa mga kakaibang karanasan nila nung mga bata pa lang sila. Pero kung may gusto man akong marinig na kwento, iyon ay tungkol sa mas luma pa, galing sa aking lolo at lola. Sa mother side ko, hindi ko na inabot ang mga grandparents ko dahil pumanaw na sila, hindi pa man ako sinisilang. Mas may interest kasi ako sa mga lumang kwento dahil hindi natin ito nasaksihan. Kaya natuwa ako nung bumusita yung tiyuhin kong, tawagin na lang natin sa pangalang Hiner, dito sa amin. Siya ay nakatatandang kapatid ng tatay ko, natubong Davao de Oro. Mag-aasikaso kasi siya ng mga papeles ng lupain nila. Kinagabihan, naghapunan na kami. Ang ulam namin ay dinugo ang baboy. Sa sobrang sarap, itinabi ni tatay ang iba pa para pulutan nila. Pasado 9:00 ng gabi, nung nagsimula na silang mag-inuman. Inutusan ako ni tatay na isalin ko sa mangkok yung dinuguan para maging pulutan nila. Tumatagay na sila nang ilapag ko ang pulutan. Nasa kamalig ang mga ito, kaya malamig talaga ang simoy ng hangin. Narinig ko pang pinag-uusapan nila ang patungkol sa kinainang karinderya ng kanilang ama nung nagtatrabaho pa ito sa isang construction company. Paborito rin kasi ni Lolo Romeo ang dinuguan, kaya ito ang madalas niyang orderin sa karinderya. Bungat pa lang ng kwento ay pumukaw na ito kaagad ng interes sa akin. Kaya napaupo muna ako sa isang mahabang upuan na kahoy para makinig. Ikinuwento sa amin ni Tio Hiner ang karanasan ni Lolo nung magtrabaho ito sa isang construction site. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng construction company upang maingatan ang seguridad nito. Panganay si Lolo Romeo sa 3 magkakapatid na sila Lola Margarita at ang bunso na si Lola Soledad. Dahil sa hangarin nitong makatulong sa pamilya, itinigil ni Lolo ang kanyang pag-aaral para matustusan ang pangangailangan ng kanyang 2 kapatid. Ang kwento ay naganap noong 1979 sa Davao. Hindi ko nalang babanggitin ang eksaktong lugar. 1978, nang mapagpasyahan ni Lolo Romeo na makipagsapalaran sa bayan ng Davao para makapaghanap ng trabaho. 26 na taon siya ng mga panahon na yon at pinalad naman siyang makapasok sa isang construction site. Noong mga panahon na yon, nagsimula na ang pag-unlad ng transportasyon at teknolohiya para mapabilis at mapadali ang buhay ng tao. Kinuha ang lolo ko bilang tagahalo ng semento sa isang proyekto ng makapangyarihan at maimpluwensyang tao, sapagkat nagpapatayo ito ng bagong sangay ng kanyang kumpanya. Ang bali-balita, malaki daw ang pasahod nito sa mga tauhan niya. Minsan pang araw ay nagpapainom pa sa tuwing maganda ang gising at araw nito.
Basta ang kondisyon ay susunod ang mga tauhan sa utos at kailangan magawa ng mga ito ng nasa ayos ang kanilang mga trabaho. Unang dating pa lang ng lolo ko sa lugar ay nakilala niya kaagad si Pano. Ang makulit ngunit mabait na laking tubong kabisayaan sa Cebu. Mahilig ito makipagkwentuhan kahit kanino. Taliwas naman ang pag-uugaling meron ng lolo ko. Bago rin pala ito at 2 araw pa lang siyang nagtatrabaho doon. Nakita ng lolo na may suot itong medalyon. Yumuko kasi ito kaya lumabas mula sa loob ng damit nito ang kwintas. Ano yan? Tanong ni Lolo Romeo sabay turo sa medalyon ni Pano. Ito ba? Medalyon nito. Pamana sa akin ng tatay ko. Sagot naman ni Pano. Ganun ba? Kakaiba ang hugis niya na. May mga simbolong hindi mabasa at maintindihan. Manghang sabi ng lolo. Orasyon ang tawag dyan, Romeo. Sagot naman ni Pano. Dahil wala namang maintindihan si lolo sa sinabi ng katrabaho, ay nagtanong pa siya ng ilang mga bagay patungkol dito. Pamilyar ang lolo ko sa mga orasyon at anting-anting. Subalit wala siyang kaalam-alam sa mga uri ng anting-anting at kung saan ba ito pwedeng gamitin. Ibinahagi sa kanya ng kanyang kaibigan na si Pano ang mga nalalaman nito. Isa umanong bantog na albularyo ang kanyang lolo sa kanilang baryo. Nanggagamot umano ito ng mga nahawaan ng yanggaw o pagiging aswang. Pinapaluwa nito ang sisiw sa taong nakakain o nakaranas ng pagiging aswang sa pamamagitan ng pagpapainom ng langis na may iba't ibang halamang gamot. At sinasabayan nito ng ritual at mga dasal na Latin. Itinuro din umano ito sa tatay ni Pano ang panggagamot. Kaya nga lang ay maaga itong pumanaw. Kaya naipasa sa kanya ang iba pa nitong kaalaman. Ilang beses na rin daw na nakapagpagaling ng yanggaw na mangkukulam na aswang ang lolo niya dati. Sa kapanahunan nila, ang uri ng aswang na may dugong mangkukulam ay napakalakas at higit pa sa isang bangkilan. Hindi sila basta-basta natatalo ng sino man dahil higit silang makapangyarihan. Ito raw umano ang isa sa mga nilalang na nangbibiktima sa kanilang baryo noon. Marami pa umanong ikinuwento si Pano kay lolo tungkol sa mga uri ng aswang at kung ano pa ang mga sandatang pwedeng ipanlaban dito kung sakali mang may makaharap silang ganitong uri ng nilalang. Gaya na lang ng buntot pagi, halamang nipay, abo, asin, kalamansi at iba pa. Mag-iingat ka dito sa syudad, kaibigan. Maaring matao nga rito. Pero hindi mo pa rin alam kung sino ang mga totoong tao sa araw-araw mong makakasalamuha. Pagpapayo ni Pano kay lolo. Seryoso silang nag-uusap tungkol sa iba pang mga bagay nang biglang dumating si Ruben, isa sa mga katrabaho ng lolo ko. Tinawag sila dahil gusto raw umanong makausap ni Mr. Roque ang mga trabador na magtatayo ng gusali. Pagdating nila sa naturang dako, ay tumingin-tingin sa paligid sila lolo. Napakalawak daw nito na sobrang laki. Makalipas ang ilang sandali, ay narinig na ng mga ito ang paghinto ng isang sasakyan. Bumaba mula rito ang isang malaking lalaki na nakasuot ng salaming pang-araw at may hawak itong tungkod. Inutusan nito ang mga trabador na magtipon na sila at maupo upang makapagsimula na sila ng pagpupulong. Una sa lahat, nagpapasalamat ako dahil pinili niyong kunin ang trabahong to. Huwag kayong mag-alala dahil magpapasahod ako ng malaki. Basta gawin niyo lang ng maayos ang trabaho. At kung gaano man ito kabigat, sana wala akong matanggap na reklamo mula sa inyo. Tandaan niyo ang trabaho ay trabaho. Maotoridad na utos ni Mr. Roque. Sumang-ayon naman sila sa amo.
Kinabukasan sisimula na ang trabaho, kaya kailangan magpahinga sila para magkaroon sila ng sapat na lakas. Nang sumapit ang umaga, ay nagsimula na ang mga trabador. At dahil nga wala pang panghalo ng semento ng mga panahon na yon, ay mano-mano pa ang paghahalo ng semento. At talagang puspusan sila Pano at iba pa nitong mga kasama para mapabilis nilang matapos ang mga gawain. Sobrang daming semento ang nakasalang na kailangan nilang haluin. Patapos na si Lolo Romeo sa kanyang ginagawa nang nilapitan ito ng kasamahan nilang tagahalo rin na si Tonyo. Paring Romeo, gusto niyo bang sumama sa amin ni Kanor? Sa karinderyang malapit dito. Mga 2 kanto lang ang pagitan. Ang balita namin 2 buwan pa lang daw yung karinderya na yon, pero dinudumog na ng mga customer dahil sa masasarap nilang mga putahe. Masayang pag-anyaya ni Tonyo kay Lolo. Talaga? Nako, tamang-tama at wala pa akong nalutong ulam doon sa tinutuluyan ko. Mahirap na kung magluluto pa tayo dahil 1 oras lang ang pahinga natin ngayong tanghali. At babalik rin tayo kaagad pagkatapos ng pananghalian. Ikaw ba, Pano? Gusto mo bang sumama sa amin? Tanong ni Lolo kay Pano. Nako, kayo na muna at meron pa naman akong tuyo doon sa tinutuluyan natin. Kaya yun na lang muna ang uulamin ko. Para makapagpahinga naman ako doon kahit sandali lang. Marami pa kasi tayong hahaluing simento mamaya. Kaya kayo na muna. Sa susunod na lang ako sasama sa inyo. Pagtanggi naman ni Pano, sabay labas ng pinto. Gumayak na ngang patungo sa karinderya ang 3. Si Lolo Romeo, Tonyo at Kanor. Pagkarating nila sa karinderya, kaagad silang umorder ng ulam. Adobong baboy ang kay Kanor. Nilagang baka naman ang kay Tonyo. Si Lolo naman ay umorder ng dinuguan. Marami ang mga tao na pumipili at bumibili ng ulam sa karinderya na yun. Mabuti na lang at may 3 umalis dun sa dulong mesa. Kaya nakaupo ang 3. Masayang-masaya ang mga tao habang kumakain. Ang iba pa nga ay umu-order ng pangalawa. Ang iba naman ay nagpapabalot pa. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik na sila sa dakong pinagtatayuan nila ng gusali. Maghapon silang nagtrabaho at bago sila umuwi, ay pinatawag muna ang lahat ng naghahalo ng semento sa silid ng katiwala. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rogelio. Kayong 8 tagahalo ng semento, magpahinga muna kayo bukas ng umaga. Sa gabi na natin hahaluin ang natitirang semento. Nagkulang kasi tayo sa supply. Bukas pa ng gabi darating ang mga ito. Kaya magpahinga na kayo ng maaga at tiyakin yung makakapagtrabaho kayo sa gabi. Utos ni Rogelio. Sinang-ayunan naman ito ni Lolo at ng kanyang mga kasamahan. Hindi nila alam na dito palang magsisimula ang misteryo at kababalaghang mararanasan nila sa kanilang buhay. Kinabukasan, habang nag-aanda ng agahan si Pano, bigla itong nagsabi kay Lolo. Dahil nagtataka ito sa mga sementong hahaluin nila. Alam mo, parang may kakaiba akong nararamdaman. May palagay akong merong mangyayaring kakaiba sa susunod na araw. Nag-aalala lang sabi ni Pano. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong naman ng lolo ko. Basta masama talaga ang kutob ko ngayon. Dagdag pa ni Pano. Hindi mo ba napansin? Mamayang gabi pa ang dating ng ihahalong simento. Pero mamayang gabi rin tayo magtatrabaho. Wala naman sanang kaso. Pero pwede naman ipagpabukas yun, di ba? Nagtatakang sabi ni Lolo Romeo. Ang pagkakaalam ko kailangan madaliin ang trabaho para masimulan agad ang pagtayo ng gusali. Pero naisip ko lang kasi, baka naman sa pagmamadali nila mabulilyaso ang mga plano at hindi masunod ang proseso. Pag-aalalang sabi pa ni Pano. Hayaan natin sila. Ang mahalaga may sasahurin tayo. Siya nga pala, alam mo bang masarap ang tindang ulam doon sa karinderyang napuntahan namin kahapon? Talagang dinadagsa ng mga tao.
Masayang sabi ni Lolo Romeo. Maganda yan. Pero papaalalahanan lang kita, kaibigan. Huwag kang basta-bastang maging kampanteng kumain sa mga ganyang lugar. Lalo na kung bago pa lang. At biglang lakas ka agad ng benta. Dalawa ang pwedeng mangyari. Pwedeng masarap talaga ang pagkakaluto. O baka may ibang inihahalo rito para maging masarap ang lasa. Pero ang hindi mo alam, na magdudulot pala ito sa iyo ng matinding kapahamakan. Giit ni Pano. Bakit naman nila gagawin yun? At saka ano bang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lolo. Hindi na nagsalita si Pano at nagpatuloy na lang ito sa pagluluto ng sinabawang gulay. Hindi kasi talaga ito mahilig sa karne at tanging gulay at isda lang ang kanyang inuulam. Paminsan-minsan lang itong kumain ng karne kung alam niya kung paano at sino ang nagluto ng putahe. Natroma kasi ito nung bata pa siya dahil muntik na rin itong mayanggaw ng gabo ng aswang nilang kapitbahay. Hindi naman inakala ng tatay ni Pano na kahit mabuti ang samahan nila sa kanilang baryo ay hindi nito napag-isipang yayang gawin ng kapitbahay nila ang kanyang anak. Binigyan niya ito ng kaning may latik. Ang kakaning ito ay inihahanda kapag may okasyon o pista sa Kabisayaan. Ang latik na tinatawag ay giniling na niyog. Ito ay isa rin sa mga nagpapasarap sa kaning ito. Dahil nga bata pa si Pano, ay tinanggap niya naman ang pagkaing inalok ng matandang babae. Tawagin na lang natin sa pangalang Filomena. Si Aling Filomena ay isang matandang babae. Wala itong pamilya at namumuhay lang siyang nag-iisa. Mabait naman siya sa kanyang mga kababaryo. Subalit nagbago ang tingin sa kanya ng tao nang malamang niyanggaw nito si Pano. Sinugod siya ng ama ni Pano at aambalusin na sana ng dala nitong itak ang matandang aswang. Pero nagmakaawa ang matanda na huwag siyang saktan. Kaya lang umano niya nagawa yon dahil napilitan siya. Gusto niyang magpahinga na dahil matanda na siya at hindi na nito kaya pang mambiktima ng mga buhay. Kaya nagawa nitong taniman ng sisiw ang batang si Pano. Noong mga panahon na yon, kalat na sa baryo ang ginawa nito. Kaya nag-aabang na ang mga taong bayan para sunugin ang bahay ng matanda. Ang iba ay may dalang sulo at gaas. Pinalabas ng taong bayan ang mag-ama sa bahay ng matandang aswang. Nang makalabas ang mga ito, isinimula na ng mga tao ang pagbabato sa bahay ng matanda. Ayon sa mga ito, ayaw na nilang pakinggan ang babae dahil para sa kanila, kalabisan na ang ginawa nito. Tinanggap nila ang matanda dahil sa awa at sa pangakong hindi ito mambibiktima sa baryong iyon. Pero nilabag niya ito, kaya sa galit ng mga tao ay sinunog nila ang bahay ng aswang habang siya ay nasa loob. At pagsapit ng dapit hapon, inayos na nila ang mga dadaling gamit papunta sa dako ng gagawing gusali. Alas 7 na ng gabi nang nagsimula ang trabaho. Nakalatag na ang mga graba at semento na kanilang ihahalo at inihanda na nila ang tubig nang biglang pigilan sila ng kanilang katiwala. Maya-maya pa ibinaba na ng ilang kalalakihan ang 7 drum na malalaki. Binuksan ng mga ito ang takip at tumambad sa kanila ang mapula at malapot na likido. Parang bagong kuha pa lang ito dahil matingkad pa ang kulay. Ano ito? Bakit may mga drum ng dugo dito? Takang tanong daw ni Lolo Romeo, sabay turo sa mga nakahilerang drum. Sumagot naman ang lalaking namumuno sa kanila. Sabi nito na isama sa pagbuhos ng dugo. Pampatibay daw umano ito ng pundasyon at haligi ng gagawin nilang gusali. Magtatanong pa sana si Pano nang sitahin ito. Sinabihan na lang sila na wag na lang silang maingay at gawin na lang kung ano man ang inuutos sa kanila para wala silang maging problema. Boss, bakit naman napakarami nito? At saka para saan ba ang mga to?
Dagdag na tanong pa ng Lolo Romeo. Ayaw talaga papigil ng lolo. Bumuntong hininga na lang ang namumuno sa kanila at tamad na sinagot ang tanong. Ang amo daw kasi nila na nagpapagawa ng gusali ay may paniniwalang titibay ang pundasyon ng gusali kapag isinabay sa buhos ang sariwang dugo na galing sa hayop. Kaya nagpakatay ito ng baboy at baka. Sa pamamagitan daw nito, tatagal at titibay ng higit pa sa 50 taon ang gusali kapag nilagyan nila ito ng alay na dugo. Kaya pinaghandaan nila ito. Mas maigi raw ito kaysa ipaayos nila ito taon-taon para mapanatili ang tibay ng pundasyon. Wala naman silang nagawa kundi sundin ang utos ng kanilang katiwala. Madaling araw nang sila'y matapos. 3:00 pa lang, kaya madilim pa nang maglakad silang pauwi. Inaantok na ang ilan sa kanila dahil bukod sa madaling araw na, ay maliwanag pa ang buwan ng mga oras na yon. Nakakarinig sila ng huni ng kuliglig at iba pang mga huni ng hayop sa daan. May nakita pa nga silang baliw at mga batang kalye na nag-aagawan ng pagkain sa isang malaking basurahan. 5 kanto lang ang kanilang lalakarin para makapagpahinga na sila. Medyo masukal na sa kanilang daraanan dahil hindi pa naabot ng modernisasyon ng dako at wala pang masyadong bahay. Kaya bakante talaga ang mga lote na madadaanan nila papasok. Nagulat na lang sila nang may biglang sumulpot na 3 dambuhalang aso na humarang sa kanilang daraanan. Sing-itim ng gabi ang kanilang mga balahibo at tinititigan sila ng malalaki at mapupulang nanlilisik na mata ng mga ito. Sumugod ito sa kanila at napakapit sila sa isa't isa, tsaka sila pumikit. Akala nila dadambihin sila ng mga dambuhalang aso, subalit napamulat sila nang makarinig ng pag-angil at pagsinghot ng mga aso. Daan-daan silang nilapitan ng mga ito. Inilabas ng asong nasa gitna ang pangil nitong mahaba at matatalim. Pero natigilan ng mga ito nang may biglang sumulpot na isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng asul na kamesa de chino, sombrerong gawa sa nipa at may hawak itong bayong. Sinigawan nito ang mga aso at itinaboy gamit ang isang mahabang latigo na kinuha niya sa loob ng daladala nitong bayong. Pinag-aampas nito ang mga aso. Nakita mismo ng 2 mata ni Lolo Romeo ang pagtama ng latigo sa isang dambuhalang aso. Humiyaw ito sa sakit at paatras na umangil. Kitang-kita ni Lolo Romeo ang mga marka ng matatalim na kuko na gumuhit sa lupa ng sobrang lalim. At kung makakalmot ka ng dambuhalang aso na to at tsak na magkakaluray-luray ang balat mo, buto, pati na ang mga laman loob mo. Bawat tampas ng matanda ay umuusok. Nang may taboy na nito ang mga dambuhalang aso, ay nagpasalamat naman si Lolo at ang kanyang mga kasama sa matanda. Nagpakilala naman ng matanda sa pangalang Tasyo. Isa umano siyang babaylan o manggagamot. Palabas umano siya ng baryo nang maramdaman nitong may panganib na sasalubong sa kanya sa daan. Sa katunayan, sa bahay pa lang ng matanda ay naamoy na nito ang hangin, ang samyo na karaniwan na lang sa kanya. Ang amoy ng mga nilalang ng kadiliman. Kaya bago ito lumabas ng kanyang tahanan, ay inihandaanan niya ang mga sandatang pangontra sa mga alagad ng dilim. Hinarang pa nga siya ng mga alaga nitong puting duwende at nagbabala ang mga ito na masyadong malalakas ang angkan ng aswang na makakasagupa niya. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Nagbabala naman ang matanda sa grupo ni Lolo na hanggat maaari ay mag-ingat sila sa tuwing uuwi ng alanganing oras. Sinabi rin ito na mga baguhan lang sila sa baryo, kaya sila ang hinahabol ng mga aso. Dagdag pa ng matanda, naaakit sila sa amoy ng manggagawang dayo dahil ito ang gustong gusto nila. Nang tanongin ni Lolo kung anong ibig sabihin ng matanda, ay hindi na ito sumagot. Sinabihan na lang sila
na huwag basta-bastang makikisalamuha sa mga taong hindi nila kilala. At hanggat maaari, huwag silang basta-bastang kumain sa labas, lalo na kung hindi naman nila alam ang paraan ng pagkakaluto ng mga ulam o putahe na kanilang kakainin. Umalis na rin kaagad ang matanda pagkatapos niyang sabihin yon. Nagkatinginan na lang sila lolo at ang mga kasama nito. Ang iba ay takang-taka sa mga nasaksihan nila. Libo na lang kay Pano. Siyempre, dahil may alam na din siya sa pakikipaglaban sa mga ganitong uri ng nilalang. Lalabanan sana niya ang mga asong yun kung hindi lang siya naunahan ng matandang lalaki. Hindi nila alam kung maniniwala ba sila sa sobrang bilis ng pangyayari. Kahit sino naman sigurong tao na makaranas ng ganitong pangyayari, lalo na kung unang beses pa lang, ay magtataka at mapapatanong sa kanyang sarili. Kinakabahan talaga ako sa mga nangyari sa atin kanina. Akala ko lalapain talaga tayo ng mga asong yun. Takot na sabi ni Tonyo. Sa tingin ko nga sa laki nila, hindi lang sila basta-basta ordinaryong aso lang. Dagdag pa ni Kanor. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tonyo. Sa tingin ko mga aswang ang mga yun. Kaya nila tayo tinambangan kanina dahil sa amoy natin. Sabi ni Kanor habang nag-aayos ng mga gamit nito. Anong tungkol sa pangamoy? Nagugulo ang tanong ng Lolo Romeo. Sa kanilang lahat, si Lolo Romeo lang ang walang masyadong alam tungkol sa mga nilalang ng dilim. Kahit kasi laking bukid ito, ay tahimik naman ang lugar nila at walang aswang doon. Kaya wala man lang itong ideya. Hindi pa ako nakakita ng aswang sa totoong buhay. Pero ito ang madalas pag-usapan sa baryo namin. Simula pa nung mga bata pa kami. Uso rin sa amin noon ang mga bagat o mga kakaibang hayop na nangaharang sa daan. Naalala ko ang kwento sa akin ni Itay noong ipinagbubuntis pa lang ni nanay ang panganay naming kapatid na babae. Pauwi na sila ng bahay galing sa paglalako ng mga gulay sa bayan. Nasa 3 buwan pa lang ang tiyan ng nanay nun. Papalubog na ang araw nang umalis sila. Si tatay ang nakasakay sa kalabaw. Hila-hila naman ito ang karwahe na pinaglalagyan ng mga panindang gulay. Doon din nakasakay si nanay. Nasa kakahuyan na umano ang mga ito nang makarinig sila ng huni ng isang malaking hayop. Nagtaka sila dahil tunog ito ng huni ng kalabaw. Ang pinagkaiba lang nila ay malakas umano ito at dinig sa buong gubat. Parang napaka-imposible dahil nakakakilabot ang tunog nito. Para umanong hinugot sa ilalim ng lupa. Pagkukwento pa ni Kanor. Bagat nga yan, giit ni Pano. Sunod na nangyari, nakakita umano sila ng isang malaking kalabaw. Mas matangkad pa sa tao. Kung susukatin nga daw, mga 3 kalabaw ang laki nito. Kulay itim ito at nagbabaga ang mapupulang mga mata. Hindi raw umalis ang kalabaw sa kinatatayuan nito. Hindi alam ng tatay at nanay ang gagawin. Binulungan umano ni tatay si nanay na huwag magpanik at huwag magpakita ng takot para hindi sila habulin nito. Ganun na nga ang ginawa nila. Nag-iba sila ng daan para hindi nila madaanan ng higanteng kalabaw na yon. Na anumang oras ay pwede silang suwagin. Nagdasal sila ng taimtim hanggang sa makalagpas sila sa kakahuyan. Sa awa ng Diyos, wala namang nangyari sa kanilang masama. Mahinala si tatay na aswang ang nambagat na yon. Dahil ilang dekada na umano silang pabalik-balik sa daan papasok. Subalit hindi pa naman sila nakaranas ng ganong kababalaghan. Isa pa, buntis si nanay. Kaya naisip ng tatay ko na siya ang pinupunterian ng nilalang na yon. Pagdating nila sa bahay, ay nagsiga agad si tatay ng goma para hindi makalapit sa kanila ang nilalang na nambagat sa kanila sa daan. Sa awa naman ng Diyos ay wala namang nangyaring masama. Naipanganak naman ng ligtas ni nanay ang bata. Dagdag pa ni Kanor.
Bumalik naman sa normal ang trabaho nila Lolo Romeo. Pagkatapos ng 3 gabi nilang paghahalo ng semento. Mabuti naman hindi na ulit sila nakaengkwentro ng aswang nung sumunod na gabi. Siguro natakot silang balikan ng matandang si Lolo Tasio. Kaya hindi na sila nag-abang sa daan. Isang araw, napagpasya na ulit na magsama-sama nila Lolo Romeo, Tonyo at Kanor na kumain sa masarap na karinderyang kinainan nila. Umorder ulit sila ng paborito nilang ulam. Nung ilapag ng taga-silbi ang mga ulam, ay tiningnan sila nito ng masama. Ano kayang nangyari dun? Bakit naman ang sama ng tingin ng isang yun? Laking tanong ng Lolo Romeo. Hayaan mo na, baka mainit lang ang ulo dahil sa dami ng trabaho. Nakita mo naman ang daming taong nakapila, sabi ni Kanor habang naghahalo ng sabaw. Grabe talagang nangyari sa atin nung nakaraang gabi. Ang lalaking aso nun. Halos kalahating buwan na tayong narito. Bakit ngayon lang tayo inatake ng mga aswang? Sabi naman ni Tonyo. Ang lakas naman ng pakiramdam at pangamoy ng mga aswang ano. Nalalaman nila kung dayo ka lang sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Lolo Romeo. Dumaan pa ang buong maghapon. Naayos naman ang kanilang pagtatrabaho. Kinagabihan, patulog na sila nang biglang magsuka ang ilan sa mga kasama ni Lolo Romeo. Si Tonyo at si Kanor. Pinuntahan naman ito ang iba pa nilang mga kasamahan. Iba na ang kutob ni Pano ng mga oras na yun. Kaya inihanda na nito ang mga gamit niya sa panggagamot. Mga langis at mga boteng may iba't ibang uri ng halamang gamot. Una munang sinuri nito si Tonyo na namumuti na ang mga mata dahil sa panginginig. Kinukumbulsyon nito at nagsasalita ng pambanyagang wika. Ano bang kinain nyo kanina? Tarantang tanong ni Pano habang inaayos ang mga langis na kanyang gagamitin. Pareho lang naman nung kinain namin nung nakaraan dun sa karinderya. Giit naman ni Lolo Romeo. Nalinti ka na. Ikuha mo ako ng kalamansi, Romeo. Utos ni Pano kay Lolo. Saan naman ako kukuha nun? Wala namang tanim na mapagkukunan nun dito. Natatarantang sabi ni Lolo. Sa kusina natin, meron akong naitabi dun. Nakatago dun sa ilalim ng kahong nilalagyan natin ng bigas. Ilayin mo yung kahanan nasa ilalim nun. May makikita kang bayong dun. Nasa loob nun yung kalamansi. Utos ni Pano. Sige. Pagsang-ayon naman ni Lolo. Tsaka nagmamadaling pumunta sa may kusina. Nang makuha na ng Lolo ang inutos ng kanyang kaibigan, inutusan naman siya nito para mag-init ng tubig. Nagsisimula na rin gamutin ni Pano ang mga kasamahan nito. Dinadasalan niya ito isa-isa at pinapainom ng langis na may kasamang pinigang katas ng kalamansi. Patuloy lang sila sa pagsuka. Sobra umanong nakakadiri ang suka ng mga ito dahil bukod sa kulay berde ay napakabaho pa ng mga ito. Dinasalan ulit ni Pano ang 2 basong tubig at saka pinainom sa mga katrabaho nila. At hindi nga nagtagal ay nailuwa ng mga ito ang itim na parang bang sisiw. Para siyang balahibo na kulay itim. Nababalutan ito ng berdeng likido at may mga dugong kasama. Para makasiguro, pinainom rin ni Pano si Lolo ng langis. Nagsuka din ito ng malapot na kulay berde at may kasama pang itim na bato. May balak talaga silang hawaan ng mga aswang na nasa karinderya. Dito na nila napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Naalala nila ang itim na asong sumugod sa kanila nung nakaraang gabi sa may kanto. Marahil nagalit ang mga ito dahil hindi nila nabiktima ang grupo nila Lolo. Muntik na rin pala ang lolo ko noong gabi na yun. Mabuti na lang
at may kaibigan itong may kaalaman pagdating sa panggagamot ng mga nayanggaw. Para makasigurado sila, ay inalam ni Pano sa pamamagitan ng pagtawas ang mga nangyari sa kanila. Lumitaw nga na 3 asbo ang nagbabulak na yanggawin sila dahil nasaktan ng mga ito sa pagsugod ng albularyong si Tasyo. Sa madaling sabi, ang nangyanggaw sa kanila sa karinderya at ang mga dambuhalang aso ay iisa. Maganda kayo. Siguradong hindi tayo titigilan ng mga aswang na yan. Babalang sabi ni Pano sa mga kasama. Nang mga oras na yon, ay nagkaroon na ng malay si Kanor. Nagtanong ito kung ano ang nangyari. Pinuntahan naman kaagad ito ni Lolo Romeo at tinanong siya kung maayos na ba ang pakiramdam nito. Sinagot naman siya ni Kanor. Ayos lang umano ito at humingi lang ng tubig. Ikinuwento sa kanya ni Lolo Romeo ang mga nangyari. Sa tingin ko, kailangan na natin gumawa ng hakbang. Siguradong mapapahamak tayo sa lugar na to kapag hindi tayo nag-ingat. Mababangis ang mga aswang dito. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ng dugo na alay na hinihalo sa semento nung mga nakaraang gabi. Mungkahi ni Pano. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kanor. Hindi pa ako sigurado, pero huwag kayong mag-alala. Susubukan kong alamin kung tama ba ang hinala ko. Mahirap na kasing mambintang ng walang patunay. Sabi naman ni Pano. Natulog na sila ng gabing yon. Salamat sa Diyos dahil magaling na sila at wala na ang kapangyarihan ng pagkaaswang sa kanila. Kinaumagahan, habang sila ay humihigop ng mainit na kape, patakbo namang sumugod sa tinutuluyan nila si Tonyo. Umahangos ito at natataranta. Sabi nito, may nakita raw na 4 na bangkay. 2 kanto malapit sa dako na tinatayo ang gusali kung saan sila nagtatrabaho. Pawang mga wakwak ang tiyan, walang mga mata at laman loob. Wala na rin daw dugo ang mga biktima. Sabi rin ni Tonyo na ito rin daw yung mga bata at baliw na nakita nila noong nakaraang gabi nung sinugod sila ng mga aswang. Delikado tayo kapag wala tayong pananggalang laban sa mga kampo ng kadiliman. Paring Romeo, kailangan makita natin si Mang Tasyo. Kailangan nating makahingi ng tulong para hindi tayo pakialaman ng mga aswang bago matapos ang trabaho natin dito. Sabi ni Pano. Paano naman natin nahanapin ng matandang yun? Eh di ba nakita lang natin ito na basta na lang sumulpot at naglaho na lang pagkatapos tayong tulungan? Sagot naman ni Lolo. Sa pamilihan, sa palagay ko may pwesto siya. Kasi may dala itong gulay. Nung umagang nakita natin siya sa daan. Suhestyon naman ni Pano. Diyos ko, mukhang may ibang nangyayari sa baryo na to. Halos mag-iisang buwan pa lang tayo rito. At ganito na ang mga nararanasan natin. Nag-aalalang sabi ni Lolo Romeo. Kung naaalala mo ang sinabi sa atin ni Mang Tasyo, nung tulungan niya tayo, na wag daw tayong basta-bastang kakain sa mga kainan. At tandaan na hindi tayo sigurado dahil tiyak na mapapahamak tayo. Doon pa lang, kinutuban na talaga ako ng masama. Nag-aalalang sabi ni Pano. Kinabukasan, araw ng linggo. Binigyan muna sila ng pahinga dahil hindi pa nakakarating ang mga graba na gagamitin nila. May kabagalan pa ang transportasyon noong araw at hindi pa gaano kaunlad ng komunikasyon. Kaya ilang araw bago makarating sa kanilang mga amo ang mensahe. Nagtungo sa palengke sila Lolo at Pano. Nagsimula silang hanapin si Mang Tasyo sa pamilihan. Tinungo nila ang mga pwesto ng gulay. Hindi naman sila nabigo dahil itinuro sila ng isang tendera ng gulay sa maliit na pwestong kahilera ng tindahan ito. Naabutan nila ron ang isang dalagang nagbabantay sa tindahan. Magandang araw sa iyo.
Ito ba ang tindahan ng gulay ni Lolo Tasio? Tanong ni Lolo Romeo habang nakatingin sa babae. Oo, ito nga. Bibili ba kayo? Tanong nito. Hindi. May mga itatanong lang kami sa kanya patungkol sa mga aswang. Lahad ni Romeo dito. Pinanlakihan sila ng mata ng babae at bigla itong nagpakilala. Ako si Alma. Huwag kayong bastang-bastang magbabanggit ng tungkol sa mga aswang sa pamilihang ito. Hindi nyo ba alam na karamihan sa mga nagtitinda rito ay puro mga aswang? Pabulong na sabi ni Alma. Lumapit si Alma kay Lolo Romeo at saka tumingin sa bandang likod nito. Ang babaeng pinagtanungan nyo kanina ay may lahing aswang. Hindi tayo pwedeng mag-usap ng tungkol sa bagay na yan dito. Mamayang mga alas 5 ng hapon, puntahan nyo ako sa burol, sa dulo nitong pamilihan. Kung aalis kasi tayo ngayon, baka may makahalata. Lalo na at si Lolo ang hinahanap nyo. Dagdag pa ng babae. Ganun ba? Sige, mamayang hapon na lang. Siya nga pala, ako si Romeo at siya naman ang kaibigan kong si Pano. Pagpapakilala ni Lolo sa dalaga. Naiintindihan namin. Sige, babalik na lang kami rito mamayang hapon para hindi tayo mahalata. Bibili na lang kami ng ilang gulay sa'yo. Tutal magluluto rin naman kami ng ulam para sa pananghalian. Dagdag pa ni Pano. Habang nag-uusap silang tatlo kanina, ay may kakaibang naramdaman ng lolo ko sa babaeng kanilang kaharap. Tila ba napakagaan ang pakiramdam nito sa dalaga. Maganda rin ito at mukhang mabait. Siniko pa nga siya ng kaibigan dahil natutulala ito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sila sa babae. Namili na rin sila ng mga kalamansi at bawang para kung sakaling may maganap na sagupaan ay meron silang maipanlalaban. Sumapit ang dapit hapon. Nakita nga sila Lolo at Alma sa burol. Mabuti na lamang at walang masyadong nakasunod sa kanila at walang mga taong napapadaan. Unang nagsalita si Alma at tinanong ang dalawang lalaki kung anong pakay nila sa lolo nito at bakit sila nagtatanong patungkol sa mga aswang. Sinagot naman ito ni Pano. Ipiniliwanag nga nito ang tungkol sa mga kababalagang nangyari sa kanila noong nakaraang gabi at humihingi sila ng tulong at gabay sa matanda para kung sakali mang atakihin sila ng mga aswang ay kanila itong malalabanan. Kayo pala ang sinasabi ng lolo ko na tinulungan niya noong nakarang araw. Naamoy din niya sa inyo ang sariwang amoy ng dugo ng tao. Giit ni Alma. Nagulat naman si Lolo Romeo sa sinabi ng babae. Anong ibig mong sabihing sariwang dugo ng tao? Gulat na tanong ng lolo. Nag-aalo kayo ng semento riyan sa bagong tinatayong gusali diyan sa may dulo ng pamilihan, tama? Pagtitiyak ni Alma. Oo, mga trabahante kami roon. Pagsang-ayon naman ni Pano. Kung ganun, hindi nyo ba alam na dugo ng tao ang pinangahalo nila sa buhos ng sementong ginagamit nyo? Dagdag pa ni Alma. Ang sabi nila sa amin, dugo raw umano yun ng baka at baboy na kinatay para sa alay. Sabi ni Lolo. Yan ang alam nyo. Alam nyo ba na illegal ang mga negosyo ni Mr. Roque? Giit ni Alma. Paanong illegal? Tanong ni Lolo habang nakakunot ang noo. Mamaya ko ipapaliwanag sa inyo. Gagabihin na kasi tayo sa daan. Kailangan na nating makaalis kaagad. Sabi ni Alma habang binibilisan ng paglalakad. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad nang mapansin nilang na parang may kumakaluskos. At hindi lang basta kaluskos. Humahangin rin at nagsisiliparan ng mga dahon at nahuhulog. Maya-maya pa
ay may narinig na silang huni ng isang malaking ibon na hindi pangkaraniwan ng tunog. Napakatining at masakit sa tenga. "Wakwak yan! Dumapa kayo sa lupa para hindi tayo maabot ng halimaw na yan," sigaw ni Alma. Dumaluhong pababa ang ibon. Nakahanda ng malaking kamay nito na may mahahabang kuko para dagitin sila. Dumapa silang tatlo para hindi sila madagit ng malaking wakwak na yon. Sobrang lakas pa naman ng hangin. Naunang tumayo si Kanor dahil inaakala nito na hindi na babalik ang wakwak. Pero nagkamali ito dahil umikot lang pala ito para makapaghandang dagitin sila. Sa pangalawang pag-atake ng ibon ay nadagit nito si Kanor. Nailipad nito pataas si Kanor pero hindi ito agad nadala sa alapaap dahil nakakapit si Kanor sa sanga ng punong mangga. Nasa ganong sitwasyon sila nang maabutan ito ni Lolo Tasyo. Binunot nito ang isang punyal na pilak tsaka binato sa lumilipad na wakwak. Mabuti na lang at hindi pa gaano kataas ang pagkakadagat kay Kanor kaya mababaw lang ang pagbagsak nito. Pagewang-gewang na lumipad sa ere ang ibon. Kasabay ng pagbagsak ni Kanor ay nahulog rin ang punyal na ibinato ng matanda. Nagtungo sila sa bahay ni Lolo Tasyo. "Mabuti na lang at naabutan ko kayo kanina. Muntik na kayo sa wakwak na yun. Sa tingin ko, ang ibon na yun ay kasama ng mga aswang sa karinderya. Hindi na kayo maaaring umuwi pa mamayang gabi dahil baka tambangan kayo sa daan. Mas lalo lang kayong mapapahamak." Suhestyon ni Lolo Tasyo. Pinapasok sila ng matanda sa bahay nito at pinaupo. Isinara nito ang pinto at bintana dahil alam niyang may panganib na nagbabadya. "Alma, Iha, magluto ka muna ng hapunan at malapit nang sumapit ang 6:00. Mainam na makapagkapunan na tayo mamaya para kapag may sumugo dito, alisto tayo at handa," sabi ni Lolo Tasyo habang naghahasa ng itak. Noong gabing yun ay takot na takot talaga sila Lolo at ang mga kasama nito. Hindi nila lubos akalain na ang pagtatrabaho ng mga ito ay mauuwi lang sa ganong klaseng karanasan na nakasalalay na ang kanilang buhay. Nagtatrabaho kayo sa mga roke, di ba? Alam niyo bang mahigit sa 100 katao ang nagbuwis ng buhay para sa kanila? Paglalahad ni Lolo Tasyo. "Ibig bang sabihin, Lolo, yung mga dugong hinalo namin sa semento nung nakaraan, higit sa 100 buhay yun?" Tanong naman ni Pano. "Hindi lang yun. Kinukuha nila ang mga taong grasa at mga batang kalye sa iba't ibang lungsod para ibenta ang kanilang mga laman loob. Lahat ng pwedeng pakinabangan ay ibinibenta nila. Siguro nga, kahit pati mga kaluluwa, kung pwede lang maikalakal, ay ginawa na ng mga hayop na yun." Galit na sabi ni Lolo Tasyo habang patuloy ito sa paghahasa ng kanyang mga itak. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpahinga silang saglit at inilahad ni Lolo Tasyo na matagal na talagang gawain ng mga roke ang pagbibenta ng mga laman loob simula pa noong kapanahunan na ang ama pa nito na si Enrico Roque ang namumuno. Oo nga, at mapagkawang gawa ang kanilang grupo. Maraming pera at maraming natutulungan. Pero galing naman lahat iyon sa masama, kaya hindi pa rin mabuti ang ganitong klaseng gawain. Ihanda niyo ang inyong mga sarili dahil bilog ang buwan ngayong gabi. Mas malakas ang puwersa ng kampo ng dilim dahil dito. Pero huwag kayong mag-alala dahil kakampi natin ang Diyos. Kailangan lang natin na manalig sa Kanya. Saad ng matandang albularyo. Sinabi ng matanda na nararamdaman umano nito na papalapit na sa kanila ang mga kalaban. Nasa higit 10 ang bilang ng mga ito. Hindi nga nagtagal ay nakarinig na sila ng kaluskusan sa paligid ng bahay ng matanda. Nanginginig na sa takot ang mga kasama ni Lolo Romeo. Pinapakalma naman sila ni Alma at sinasabing magiging maayos din ang lahat. Maya-maya pa ay may narinig na silang kalabog mula sa taas ng bubong ng bahay. Paikot-ikot ito sa taas. Animoy may hinahanap. Maya-maya pa, tumigil ito sa tapat kung saan nakapwesto si Kanor at Tonyo.
Kapwa sila may hawak na matatalim na itak. Si Lolo Romeo at Panu naman ay nakapwesto malapit sa pinto. May mga hawak rin silang buntot pagi. Handa sila sa anumang mangyayari. Ang maglolong Alma at Tasyo naman ay inuukitan ng buong kabahayan. Kasabay ng kanilang pagmamatsyag sa paligid ay ang pagsasaboy nito ng asin para sa kanilang kaligtasan kung sakali man napasukin sila ng mga nilalang sa dilim. Bago pa sunduin ni Lolo Tasyo kanina ang grupo ni Lolo Romeo, binalaan na siya ng kanyang mga kaibigang duwending puti na may paparating na panganib. Sinabi ng pinuno ng mga elemento na hukayin nito ang binaon nitong pilak na punyal sa tabi ng punso ng mga duwende dahil mapapasabak raw ang matanda sa isang matinding labanan kontra aswang. Ang punyal na ito ay pamana ng isang matandang albularyo na nagsanay kay Lolo Tasyo at sa mga kasamahan nito noong mga binatilyo pa lang sila. Hindi naman talaga galing sa lahi ng mga albularyo si Lolo Tasyo. Ipinanganak lang siyang merong espesyal na kakayahang makakita ng mga elemento at mga ligaw na kaluluwa. Bata pa lang kasi ito, sakitin na siya. Kaya madalas itong ipinapagamot sa mga albularyo at hilot noon. Wala pa kasing ospital dati, kaya sa mga tradisyonal na gamutan, umaasa ang mga mamamayan. Iilang albularyo ang nagsabi na wag umano silang mag-alala sa madalas na pagkakasakit ni Lolo Tasyo dahil wala namang dapat ikabahala. Sa katunayan, hahaba pa umano ang buhay niya dahil magiging isang bantog na albularyo ito balang araw. 12 taon noon si Lolo Tasyo nang makita nito ang gabay niyang duwende sa ilalim ng puno ng balete. Natakot pa ito noong una, pero hindi nagtagal. Nasanay naman itong kausapin ng duwende. Hanggang sa nakilala nito si Mang Reden. Siya ang naging guro ni Lolo Tasyo noong 15 taong gulang pa lang ito. Sa lugar kasi nila noon, taon-taon ginaganap ang palakasan ng mga agimat, anting-anting at iba pang gamit pang puder sa katawan. Nanonood lang siya noon sa mga antingero at mga albularyo na nagpapataga gamit ang itak sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Sinusubok nila ang bisa ng kanilang puder pakubol sa kanilang katawan. Ang uri ng puder na ito ay pangbakod. Kapag tinaga ang sino mang nagtataglay ng orasyon na ito at napatibay ang bisa ng orasyon, ay kahit anong gawin ng may hawak ng patalim ay hindi talaga ito tatablan. Kinausap ang binatang Tasyo ni Mang Reden. Tinanong siya nito kung gusto niyang matuto pa sa lihim na karunungan. Sinabi ng binatang Tasyo na nais niya umano itong matutunan, kaya sumama siya rito para makapagsanay. May 2 binatilyo siyang nakasama, pero bandang huli, siya ang nagmana ng karunungan ni Mang Reden. Wala kasi itong pamilya, kaya bago ito mamaalam sa mundo, ay binigay nito ang lahat sa binatang Tasyo. Kabilang na ang isang maliit na punyal. Ito ang punyal na ginamit niya sa wakwak na sumugod sa grupo nila Lolo Romeo. Ibinaon ito ng matanda sa lupa dahil ang akala nito ay hindi na niya magagamit ang punyal. Hindi niya naman inakala na may mangangailangan pa pala sa tulong niya. Balak niya rin namang hukayin to kapag tinanggap na ng apo niyang si Alma ang pagiging albularyo. Isa umano itong napakalakas na sandatang kayang humati ng kahit anong hayop, kahit pa kasing laki ito ng elepante. Hindi inilahad ng matandang Reden ang kasaysayan ng patalim, pero may kutob si Lolo Tasyo na isa itong mutya sa pilak. Ganun pa man, hindi niya ito tiyak. Kahit na nga ang mga taong may taglay na pakubol sa katawan ay nagagawa nitong sugatan. Puno ng ingay ang paligid ng buong bahay ni Lolo Tasyo nung gabi na yun. Mga huni ng tiktik, pato, aso, at kaluskos na maririnig sa iba't ibang bahagi ng kabahayan.
Nagulat na lang sila Kanor at Tonyo nang biglang may kamay na lumusot sa itaas kung saan sila nakapwesto. Bagaman natatakot, ay sinubukan nila itong tagain nung tuluyan ng makapasok ang kalahati ng katawan ng aswang. Nakita nila ang wangis ng halimaw na tila isang malaki at mabalahibong tao. Mapupula rin ang nanlilisik nitong mga mata. Hindi sila nagpatinag at tinaga nila ito ng tinaga. Inabot ni Tonyo ang pinaglalagyan ng asin at ibinuho sa halimaw. Napahiyaw ito sa sakit. Samantalang sila Lolo Romeo at ang kasama nitong si Panu naman ay hinahataw ang mga asbo na nakapasok na rin sa loob ng bahay. Nagsisiangilan ng mga ito na parang mga galit na lobo. At bawat isa sa mga mukha nila ay makikitaan mo ng galit at pagkahayok sa laman. Sinakal ng isang aswang si Lolo Romeo. Dahil nga may alam naman si Pano sa ilang orasyon, ay dinasalan niya ang hawak niyang buntot pagi at hinataw sa aswang na sumasakal kay Lolo Romeo. Umuusok ang latigo kapag natatamaan ang balat ng asong aswang. Ibiniti naman ng isang manananggal si Lolo Tasio. Dumating sa puntong lalabas na sana sila sa bubungan ng bahay. Nagpupumiglas ang matanda at takmang sasaksakin sana ang kamay ng manananggal na humila sa kanya sa taas, pero nabitiwan niya ito nang mabilis na hinablot ng manananggal ang kutsilyo para sana agawin. Kaya nga lang ay napaso ito, kaya bumagsak sa lupa ang punyal. Tumatakbo naman pahabol sa lumilipad na manananggal si Alma at isinigaw ang pangalan ng kanyang lolo. Nang makita nitong nahulog sa lupa ang punyal, ay kaagad niya itong kinuha at ibinato sa manananggal, kaya tinamaan ito sa dibdib. Hindi pa nakontento si Alma. Pagkatapos itong hugutin sa dibdib ng manananggal ang nakatarak na patalim, ay binunot nito ang kanyang kuluban, ang isang matalim na itak sa kanyang tagiliran, at ginilitan ng manananggal. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Nang makita ni na Lolo Romeo na mahina na ang puwersa ng mga kalaban, ay walang alinlangan nilang sinugod ang mga ito. Siguro ang manananggal na yun ang kanilang pinuno. Dahil nang matalo ito ni Alma, ay unti-unti na silang nagsipulasan. Sinamantala ng grupo ni Lolo Romeo ang kahinaan ng mga aswang para magapi nila ang mga ito, hanggang sa makamit nila ang tagumpay. Nang maubos na ang mga aswang, ay bumalik na rin sa katiwasayan ng lahat. Nagpasalamat naman sila Lolo Romeo sa tulong ni Mang Tasio. Dahil nga nalaman na nila ang sekreto ng mga Roque, ay nagsialisa na ang mga ito sa kanilang trabaho at naghanap na lang sa iba. Wala na din silang naging balita doon, simula nang lisanin nila ang lugar na yun.